Kahit pa po pang negosyo ito ng inyong mommy loves, ibabahagi ko pa rin po sa inyo ng detalyado. Alam po yan ng ating mga avid followers mula noon. Gusto ko pong sabay-sabay po tayo sa pag-angat. Ipapakita ko rin po sa inyo ang ating full costing para may idea kayo kung magkano po yung ating puhunan at gaano po kalaki yung ating posibleng kitain sa pagbebenta, paggawa po ng ating creamy, puro at napakasarap kaya po binabalik-balikan na peanut butter. Yung kawa po na gamit ko dito, kasya lang po dito yung pang 5 kilong peanuts. Shoutout nga po pala sa biyanan ko dyan na nagpahiram po sa akin ito. Kahit may kasangitan yung ating mga biyanan, dapat po maging mabuti pa rin tayo sa kanila para kahit papano, pahihiramin pa rin tayo ng mga gamit nila na mas antik pa raw po sa kanila. So yun na nga po, naglagay po tayo rito ng dalawang tig 900 ml na mantika. Naka-high heat po yung lakas ng apoy natin dito, pero hindi pa po umiinit yung mantika, nilagay na po natin yung peanuts. Yan po ay para maiwasan po nating masunugan agad. Kapag po kasi mainit na yung mantika, bago po natin nilagay yung peanuts at hindi po agad-agad natin nahalo ito, possible masunog yung ilalim at makakaapekto po ito sa gagawin po nating peanut butter. Kapag kulong-kulo na po yung mantika, medyo hinaan po natin yung lakas ng apoy. Nakadepende na po yan sa inyo kung gaano nyo po kabilis hinahalo po yung peanuts para hindi po masunugan yung pinakailalim. Ito po, medyo marami-rami rin po yung nagtatanong kung pwede raw po bang gamitin uli yung pinaglutuan po natin ng peanuts. Ito po ay para lang sa inyong mommy loves kung sakaling hindi pa po aabot ng 2 araw at makakapagluto po uli kayo, pwedeng-pwede nyo pong gamitin uli. Pero kung sakaling medyo matatagalan, much better pong i-dispose na lang dahil aanta na po ito at medyo mag-iiba na rin po yung amoy. Dahil nga po, pang 5 kilo lang po itong aking kawa na gamit. Dalawang batch po yung aking pagluluto. Kaya po nakita ninyo, yung natira po nating mantika, hindi ko po ito tinapon, dinagdagan ko na lang po. At dito ko po niluto yung ating pangalawang batch ng 5 kilo po ng peanuts. Mapapansin nyo rin po yung ating mantika ay medyo dark dahil nga po yung gamit nating nuts ay may balat. Mas maputi po yan ng kaunti kung sakaling yung walang balat po na peanuts yung atin pong ginamit. Then dito po marami pa rin po yung nagtatanong kung sinasama raw po ba natin yung oil dun po sa ating pagiling. Ganito po yung ginagawa ko. Katulad po nung nakikita nyo, sinasala ko po ito. Kung may ilan pong nasasamang mantika, okay lang po yan. Basta hindi ko po isinasama lahat. After pong maluto ng peanuts, dapat po mapalamig nyo po ito ng husto. Hindi po ito pwedeng haluan ng iba pa pong ingredients kung sakaling mainit pa dahil mamumuo lang po yung mga sangkap at mahihirapan lang po ito sa paggiling. At dito po, 2 sangkap na lang yung ating ilalagay. Maglalagay po tayo rito ng 3 kilos ng asukal. Sa 10 kilos po ng peanut, kung gusto niyo pong mas less pa po yung tamis, pwede niyo pong gawing 2 hanggang 2.5 kilo lang po yung asukal. Pero kapag mas kokontian niyo pa po doon, tatabang na po ito ng husto. Kung gusto niyo naman pong mas matamis, pwede niyo pong gawing 3.5 kilo po yung asukal. Kung mas dadamihan niyo po, mas tatamis naman na po ito ng husto. Then, imimix ko lang po muna ito saglit bago ko po ilalagay yung ating pangatlo at huling ingredients na dito po napakarami pa rin po ang nagtatanong. Madali raw bang masira dahil nga po gumamit tayo ng gatas? Hindi po. Powdered milk naman po yung gamit natin dito. Makikita niyo naman po sa mga packaging na matagal pa po yung expiration date nito. 'Di ba po ang powdered milk, madali lang naman pong masira kapag hinaluan po ng tubig. Wala naman po tayong hinalong tubig dito, kaya hindi po ito madaling masira talaga. Hindi naman po sa pinipilit ko kayong maniwala, pero subok ko na po ito. Guaranteed po ito mula sa inyong mommy loves. At sa mga gumaya, sumubok na po ng ating recipe na hindi po talagang madaling masira kahit pa po hinaluan po natin ito ng powdered milk. Ang cute ng mga container nating bucket, ilalagay ko na lang po yung link nito sa comment box po ng ating FB page. After pong maubos ng inyong mga customer yung kanilang peanut butter, hugasan lang po mabuti. Pwedeng-pwede pa po nila itong i-recycle. So ayun na nga po, diretso na po tayo sa mga pagilingan po ng peanut butter. Dito po, meron po silang mas malaki pong planggana na stainless rin naman po. Hahaluin pa po nila ng husto ito pong ating mixture.
At marami rin pong may concern about po rito sa pagpapagiling. Hindi raw po gigilingin kung wala raw pong halong mantika. Yung mismong nuts po natin, kahit hindi po natin yan lutuin sa mantika, halimbawa po i-toast lang po natin yan sa oven, magke-create po yan ng oil once na ito po ay ginigiling na. So kung lalagyan pa po natin ng medyo marami-raming mantika yung atin pong mixture ng peanut butter, mas magiging mamantika po ito. Yun po yung nagiging cause kaya kung bakit kapag natitining or hindi po nagagalaw yung peanut butter, umiibabaw po yung oil at tumitigas naman po yung pinakailalim. Ganito na lang po yung maisasuggest ko sa inyo, kaibiganin niyo po yung nagigiling, then kahit paano bago po kayo umuwi after po nilang magiling, magbigay po kayo ng kaunting tip. Dito nga po pala sa amin, 10 kilos po per kilo po ng pagpapagiling. Yung peanuts po yung binibilang, hindi na po binibilang kung ilang kilo yung asukal or gatas po na inyong inihalo. Katulad po dito sa akin ngayon, 10 kilos po yung peanuts. So 150 pesos po yung akin pong babayaran. At magbibigay naman po ako ng tip dun nga po sa nagigiling ng 50 pesos. So 200 pesos po lagi yung costing ko sa pagpapagiling nitong ating 10 kilos peanut butter recipe. Puwede rin pong dalhin niyo yung mga lalagyan niyo dun po sa pagilingan. Sila na po yung diretsong maglalagay ng peanut butter sa mga lalagyan niyo. Pero ako kasi para bukod sa makales na po ng trabaho sa kanila, ako na po yung naglalagay pa ng mga peanut butter sa mga lalagyan dahil tinitimbang ko nga po ito. Gusto ko pong pare-pareho po yung makuha po ng akin pong mga customer. Nakikita niyo naman po ngayon kung gaano po kaganda yung consistency po nitong ating peanut butter. Sa consistency pa lang po di kalidad na kaya naman po talaga namang hindi kayo ipapahiya nito. Lalo na po yung lasa nito kapag natikman na siguradong babalik-balikan yung inyo pong peanut butter. Dito na po ako mismo kumuha ng isang kutsara lang naman sa atin pong mixture para makita niyo po talaga na dito nagmula yung ating peanut butter at kung gaano ito kaganda i-spread po sa mga tinapay. Yung pinaka-bucket po natin, 500 ml po yung size, pero kasyang-kasya po yung 600 grams na peanut butter. Kaya yun po yung pinakalaman nito, hindi po tinitimbang yung atin pong lalagyan. Dito po makikita nyo na medyo sinisiksik ko pa para wala po kayong spaces na makita. Pero ang pinaka-easy pong pamamaraan, itaktak nyo na lang po yung pinaka-container. Baka puwede pong malaman muna ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabutin nitong ating 10 kilos peanut butter recipe. Dahil marami rin pong nagtatanong ng atin pong gamit na sticker, hindi po ito sponsored ha. Tulong ko na po ito dun po sa gumagawa ng sticker at sa inyo pong nagtatanong, ilalagay ko po yung link nila kung saan po ako umu-order nito. Wala po kayong magiging problema dito dahil bukod po sa malinaw, maganda po yung pagkakaprint, madikit po ito, easy peel off kaya madali rin pong ilagay. Sa 10 kilos po ng ating peanut butter recipe, 22 pieces po ng bucket na tig 600 grams po yung laman ng ating malalagyan. Then may susobra po katulad po nitong nakikita nyo, nasa 220 grams naman po itong sobra. Yung pinakatakip po ng ating bucket, dapat lang po maisarado natin itong mabuti. Makakarinig po tayo ng click sounds. Dahil po hindi po ito basta-basta mabubuksan hanggat hindi po sisirain. Ito pong makikita nyong may nakalagay po na open. Kaya napakaganda rin po nitong ating ginamit na lalagyan. 15 pesos nga po pala ang isa nito. Yung link po ng container natin nasa comment section po ng ating FB page. Kung may mga tanong pa po kayo na hindi ko po nasagot, just comment down below para naman po mabigyan natin ng mga kasagutan. Ayoko na talagang sa akin pa magmula kung gaano kasarap itong ating peanut butter recipe. Subukan nyo na lalo na po kung malayo kayo sa akin at di po kayo makakabili. Hindi po talaga kayo ipapahiya. Mapapatunayan ko sa inyo kung gaano po ito kasarap at kung bakit binabalik-balikan patuloy po tayong nakakatanggap ng napakaraming orders. At para po mas makadagdag pa po ako ng idea at mas makatulong pa po ako sa inyo, magbibigay po ako ngayon ng aking full costing. Pero katulad po ng sinasabi lagi ng inyong mommy loves, much better pong mag-compute po talaga tayo bawat isa dahil magkakaiba po yung lugar natin. Napakalaki po ng possibility na magkakaiba rin po yung presyo ng ating mga bilihin. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2,